sa Diyos, nasa subong, alin sa training niya ang mga o ginpili niya ni sa mga apostoles, ang gin-apply sa aton, the same, na ticket, wala in. No? Makasiling kita nga, hindi ka lugod, nga nakalabot kita sa sining nga pagtuluhan. Hasta na niya mag-rapture o sago ma-expire ang aton kabuhi. Hindi kita taga-diri, taga-diin kita, heavenly citizen kita. Kung hindi man kita naging citizen sa ginatawag na ibang nasyon, hindi pa man kita nakalabot sa mga senyor, pero heavenly citizen man ta. Tungkol nag-heavenly citizen kita, tungkol sa gin-apply sa aton sa pulong sa Diyos, naging bautisuhan ang bawat isa sa aton, nakaambit kita paagi sa bautiso sa ngalan ni Jesus. No? Tungkol sa ngalan ni Jesus, nagdalas ang kaluwasan. Amo na kaayo ang Ginoo sa aton sa sining nga gabi. Gani kay maayo ang Ginoo sa aton sa sining nga gabi, ang mga music may preparal nga ang bahanon para sa Ginoo. Kay tanan kita sini nakaambit amo man sa mga naka-online. Kung mapatian nyo ining ang bahanon, ang kaayo sa Ginoo, bawat isa sa aton nakaambit sa kaayo sa Ginoo. Gani kung nakaambit ka mo man sa kaayo sa Ginoo, kabatasan nato, no, o kumbaga kaugalion nato na mapati sa mga bahanon, ihatag ka man ang the best na sa Ginoo sa inyong gabi. Gani pagkatindog ang tanan, kag sa mga nag-online, salamat sa pag-tune in ninyo na ginatagaan ng Ginoo sa tiniod gani worship mo ta Ginoo sa sining gabi. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Yes, Lord. Patunang may ng worship.
bigyan mo kami ang mais ng amon mga needs sa physical. Magsalamat Ginoo sa good health. Salamat Ginoo sa paghatag mo sa amon sa another chance, O God. Hatagan ng bawat isa sa Ginoo sa pagmamabusog, pagmamakalipay Ginoo. Salamat Jesus sa malaan niya Espiritu mo hinatag mo sa amon, yan ang padayon ang maibulig sa amon Ginoo sa daw-daw matanan. Salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos na unang kilala. Salamat kay Jesus nga save mo din kami Lord. Thank you Jesus sa tanan-tanan mo mga kaayos sa among kabuhi. May balik lamang naman sa iyo Ginoo ang dayawan ka. Ang takos na padunggan na imong ngalan si pabor ka Ginoo. Gani sa sinigagabi sa among Bible study Ginoo. Ugti kami amay. Salamat Ginoo sa imong mga pulong iyong padala sa amon. Ikaw mag-bless sa among palamatian. Ako man Ginoo sa mga nag-online Ginoo. Pag-aamon man o pangabuday, salamat Ginoo patayon sa iya nag-sustain sa puso. Pag-anointing Ginoo, gani i-bless ang inyong Bible study Ginoo, ang imong mga kulong, amay, amon, maobey Ginoo. In Jesus' name, Amen. Napakatang Ginoo. Balanta, halin sa pagtawag sa aton sa Ginoo, di kita ginimpisan tawag sa Ginoo, simula na nabaptize kita. Hasta suo. Tira pa lang na-count kung ano ang atong relasyon sa Ginoo. Ibang dugay na, ibang pagulang, sa mga online dira, may mga bisita, nag-online mga bisita, kabay pa nga i-bless ka mo sa Ginoo sa sining gabi, nga ini nga kayunan sa inyong mga pagpamati, amo ini nga magkaroon ako sa tamang relasyon sa Ginoo. Salamat sa technology na ginatag sa Ginoo, kaya kung saan dito mga lugar, o hindi ka mo ma-attend, online lang. Amo nang dako mabulig sa ginatawag na high-tech subong. Ang mga centennial, kumpara niyo ba subong ang mga centennial na nakaabot sa millennial na tawag ba ano ni mga high-tech na subong? Ano, sample B si Sister Lucy, Ma'am Los, mga centennial kamo mo. Ang inyo sa una si Mama Joy, no? Ang inyo sa una wala din maski wala din sa cellphone. Ano mga kampangan sa una? Anong hampang nyo? Piko? Anong inyo yung sa tayo yung hampang piko? Tablet. Diba, happy no? Subo niya nakakapikon na. Ay naman. Mga 2 years old, hindi ko tagaan cellphone. Pati kita nga nagkakapiko. Piko na hindi lang piko. Hampang piko na subo. Yung dahil kita kay Cristiano, ako na lang trend sa kalimutan, wala ka tamahimo, no? Kung baga, ang Biblia nagambal, wala na niya silingan, nagapanami, nagapowers. Nami, damo high-tech. Pero maghalo kita. Ang Bible study natin is spiritual growth, you know? So, badiri, may introduction ako sa pulong sa Ginoo, sa mga wala nakabasa, sa mga online direction sa nani. Ang mali atong nga Word of God. 1 Thessalonica, chapter 5, Ilonggoni. Kung may araman dira, kung may nag-online dyan na Tagalog, kayo na lang ang mag-review sa Bible. 1 Thessalonians chapter 5, English ni kayo na lang dyan kung ano sa Tagalog. Pero Ilonggo, kailonggo kami din. No? Mga kauturan, hindi na kinahanglan na sulatan upa kamo, parte sa kung saan o matabo ang mga propesiya nga ini. Ay nahibaluan na ninyo nga ang pag-abot sang Ginoo mangin pareho sa pag-abot sang makawat sa kagabihon. Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling nga malinong ang tanan kag wala sing katalagman. Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga mag-aabot sa ila ang kalaglagan kag wala gid sing may makapalagyo sa ila. Pero kamo mga kauturan, wala na dulman kita na, no? Mayo lang, gibuksan sa Diyos. Ang atong Panginoon. Gani, kung mag-abot ang Ginoo, hindi ka mo makibot pareho sa pag-abot sa makawat. Kay kita tanan nasanagan na. Ang tanan na nasanagan, would you shout, Amen! Nasanagan na kinabaptize kita mo. Wala na kita sa kadudulman. Tandaan, tagid na, wala na kita sa dudulman, kinabaptize na kita. Gani, hindi kita dapat magpariho sa iban na nagakatulog, kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. Kay ang mga tao nga nadulman pariho sa tao nga tulog nga wala nagabantay ungod pariho sa tao nga hubog nga wala nagapugong sa iya kaugalingon. Relate ka muna. Pero tungod nga nasanagan na kita,
dapat magpugong kita sa atong kaugalingon. Gamiton ta bilang panagang sa duguhan ang atong pagtuo sa Dios kag ang atong pagigugma sa iban. Kagamiton ta bilang helmet ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Kay wala kita mapagpilian sa Dios para silutan, kundi para maluwas sa silot paagi sa atong Ginoong Hesukristo. Napatay siya para sa aton ang bisan kita bisan kita patay na ukon buhi pa sa iya pag-abot, magakabuhi kita upod sa iya. Gani magpadayon kamo sa paglinipayay, no? Muni kag magpalikunanay sa isa kag isa. Pariyo sa inyo ginahimo subong. Ang tanan nga nagahimo na sini, would you shout amen? Amen. Tuod mo. Haron mga kauturan, nagapangabay kami sa inyo nga, tahuro ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Pastor, sorry lang. Nagkulangan kami. Ginpili sila sa Ginoo nga magtoy-toy kag magtudlo sa inyo. Amo ni, kung may Bible study. Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila obra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa. Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo ang mga matamad. Paligunan ninyo ang mga may nadukon, kag buligan ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magpalisan syahon kamo sa tanan. Siguruhon gid ninyo nga hindi kamo magbalo sing malain sa naghimo sa inyo si malain. Amen? Kundi tinguhain ni ang paghimo sa maayo sa isa kag isa sa tanan pagin nga tao. Thank you, Jesus. Amo ni nga may Bible study kita. Gani, welcome ta ato man ng Bible study. Pastor Ligay, palakpakan ta ato ng magpamagitlay. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Masakit. Jadi nga, tutla na po. Sige, tapos na. Buhay ko patulog sa gusto. Nagantos liwat ko sa akon lalamunan. Kulbaan ko. Pati ako yung kulbaan ko. Buhay ko tingog. Sadya din. Pag iangat ko ang ulo ko, may tingog ko. Pag iyoko ko, wala tingog ko. Sabi ko yun. Pag yamo ko na, kulbaan ko, nagkanto ko sa church. Nag-pray ko. Hasta sa ng Martes, namin sa moving sa Diyos. Naka-recover ko. At least nakatingog naman ko. Sabi, palakpakan ta si Jesus. Jesus, palakpakan ta. But yun, nigahom, di dyan prayer. Thank you sa prayer nyo. Kaya sa Tuesday, dito ko nasa gubaw ko na. Huwag ko katulog mo. Grabe ang sakit, pero pawan ko. Kaya sa Saturday nga nakita din na young people. Suportahan tayo young people. Would you shout amen? Amen. Sila niyang sunod na henerasyon. Para kung hindi man magkaraang Ginoo, mag-rapture, magtigulang na kita. May mga young people kita na makakadayon sa sining ilikoton sa Diyos diri sa Gimaras. At least kung maalalayan natin sila, masuportahan natin sila. May mga changes gamay, pero gabay pa na masubaybayan kasi sila na importante yung apostolic doctrine na hindi mag-change. Ang dapat na itinguan sa ila, sunduan sila. Mayara sila service sa Saturday. Instead na Friday, kami mga klase pa, kaya Saturday. Pray ta ang gamiton sa sinang seminar o kung preaching sa Saturday. Kag i-pray agad ng mga ibang young people na dugay na wala. Actually, damdamo sila dito. I-pray tam sa ng leader, si Sister Miriam, na masikaso niya ang mga young people natin dito. Dako sila ng mga potensyal na magamit sa sinong church. Kag just pray sa aton Sunday, na miyara kita na culmination. I-postpone ta. Sa next Sunday ba na? Hindi yung Sunday. Next pag-in. 25. Okay. Medyo nag-conflict ang schedule ko gani. Kaya din-invite ko sa
sa may Kalibo. Wife ako Pastorial kay Pastor. Pastor Marlon. Siyempre niya, kita na rin na culmination. I-try ko lang na hindi na liguro natin ma-change ang akong dito na schedule, i-change ko kung okay sa niya. Okay, before Sabado, gin-invite mo sa Laguna, umayara ko ito na kalantuan. Ma-conflict lang, grabe. Dapat ang biyahe ka sa may Kalibo ya, dapat ya 4 oras lang. Hindi mapili ka gahon. Dapat ya Sabado pa lang. Pero just pray na ikayuon tanan sa Diyos na. Okay, ako subong way ko problema. Yan na mo kita picture din. Thank you, Lord. Ang mga men's that yung mga ibang mga ginagamit sa Ginoo, mananamayan ko subong. Kaya salamat na kaupo sa subong mantel na si Mark. Mark, yes. Kinuha man. Makareceive ko Legos, brother. Amo nang pinaka-importante sa tanan kaya napakasakit man ng balon pero tuod din na. Kaya ang balasang Romans 8:9, ang tao na wala sa Espiritu Santo sa Ginoo, hindi iya. Bagkus ang Diyos ang kapanagiya sa aton sa una. Okay? Siya nagtuga sa aton, pero bangod sa sala sa tao, amuin ang natabo. Ginagaw kita sa yawa, sa kaaway. Amo na ang tatay, ang balin Jesus, yung tatay, na walang iba kundi si Satanas, si Madjemala. Pero salamat na lang sa mayong balita na amo na ang born again. Born of the water, nakaagi ka sa proseso, ang naugasan ng imong sala, pero ang the best na dapat pagid na patunog sa tao pagkatapos na maugasan niya sala, dapat tatakan siya. Imuon sa sang Diyos na mabada na akon ka liwan. Okay, kita man ang gituga niya, pero bangod sa sala ka, palayo kita sa Ginoo, ang Diyos mismo, nagkaroon sa gap sa atin. Pero pag sinabi na word of the water and the Spirit, amo nang palagyan sa Diyos para makabalik kita sa inyo. The best na nahimo natin ini. Pero sa sining gabi, ang atong subject, tungkol niya sa maturity o kung spiritual growth. Hindi pwede sa isa kaginikanan na ang bata niya, maski magtigulang na bata-bata gihapon, bonjing gihapon, may question na sa inyo. Bilang isa kaginikanan. Ang ni bata ko man, 30 anyos, nagagigit gihapon. 25 na, di gihapon sa kabalo maghugas ang plato, daw na ba na? Hindi kabalo maghambal, damo kikatawag nila. Pero sa spiritual, amuman. Na ginatawag na dugay na siya pero umumangyapon, baby lang. Gabay pa na ang bawat siya sa ato nag-grow, matamat. Hindi man din siya makuha sa overnight. Matamat lang din siya. Ang maturity, hindi makuha sa overnight. Kaya ang pagdako sa isang kabata, it takes time na siya. Kagrabe na mamba ko sa inyo niya, hindi law-law na pagkatap sa ginikanan. Ang number 1 din ang nanay, diba? Ang nanay niya, siya alaga, siya paligi, siya paligo, ang tatay niya support lang na. Di siyempre, may papel man ng tatay para mag-grow bata, disiplinahon niya. Pero ang number 1 din dyan na part sa nanay, na pinakabudlay, ang magpadako sa bata. Amo na ang church, gapadako ini sa atin sa spiritual. Kung salamat kita sa church, may ara kita yan na teleponan, kag may ara kita ginagamit na para kag ang the best na ginamit sa Diyos na regalo sa tao, labi na sa tumulo ang fivefold ministry. Amo na ang pastor, apostles, prophets, teachers, kag evangelists. Dapat sila ni 5 makabuli gini sa church para perfecting of the saints. Kag para makaprepare ka mo na gamiton man sa Ginoo. Hindi pwede na wala ini. Amo na ginahimo that ang Bible study to mature, to mambal nato na magamit ka mo kay para maging disciples kamo sa atong Ginoo. Pag disciples, makabulig na kami sa church. Makabulig na kami sa pastor. Ting aton subject, walang iba kundi ang attitude
is the key. Pila ni siya kabilog, damo ni siya mo. Ambot pwede mo pakita ang contents ng isang chapter. Damo-damo na sa pagkatunan ta, ambot masara natin sa katuig hasta December o ang contents ng chapter ang away ka no? Okay? Pila ni siya ka subject 13 ni siya. Wow, 13. Di ari pa lang kita sa number 1, attitude is the key. Kaga bilang i-review ta ang aton key verse, Matthew 7:12. Amo ning ginatawag na golden rule. Akon bala, amo ning dako nga bulig sa akon. O para maging palupis with all men. Kaya nga, hindi sapat na bagkus importante ang born again experience. Pero kung gaano ka-importante ang born again experience na John 3:1 to 3:5, amo man na ang Hebrews 12:14. Kay bangod na maski nakaagi ka pa sa John 3:5, kung wala ka nagpadayon ang balasang Biblia at wala mo sinusunod ini, follow peace with all men and holiness outside, inside na siya. Without which no man hindi makupod sa rapture. Di paano ka makupod sa rapture? Hindi mo on mo na Tapos ka na sa John 3:5 mo, di ba? Ang iba wala pa. Maski mo nila palaba buhok nila, palaba damit, maski mabuot sila, wala sila John 3:5, wala pa sila relasyon sa Ginoo. Pero kita yara na amo nagatingwa kita, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Maski na gabi ang aton isa na hinugyaw mo ni baptize kita, pero kung wala kita gasunod sige, which no man shall see the Lord. Di importante ni siya. Kaya nga nakabulig sa ako ng Matthew 7:12. Sa ako ni gabay pa na makabulig mo sa inyo. Ang 7:12, ang maldari, therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Doon po sa dobla, para na datanan. Simple man lang, kung di ka gusto na himuon sa imo na malain, hindi mo pag-imo malain sa tao. Ano lang siya, yung, ano ganit tawag na? Sowing and reaping. Kag, ano gidya, iting mo gid na, amo nang gusto mo matapos sa kagalingon mo. Amo man na, tani imuon mo sa iya. Kasimple man lang. Kung di mo gusto na akigan ng wala man sa rason, ano man mo sa iya. Wala man na rason na isyuhan mo siya, hindi mo issue. Kung di ka gusto i-chismis, hindi mo kasi chismis. O, di ba? Amo malana siya ang pinakasigli ko para follow peace with all men. Ano ka nami bala na bilang isang apostolic? Galakat ka sa dalan, galakat ka kundiin. Maka-issue man sila sa imo, pero hindi sabi mo na, may harap ka bala na something na daw hindi sila makapadapit sa imo o kung kapadapit sila sa imo. Kag ikaw peace na peace kaya, di ba? Mas hindi ka maglakat siya. Nadlo ka kay why ka may maginihimo na wala. Labi na ara sa Ginoo. Amo ni siya ang kanami kung matingwaan ka sa bulig sa Ginoo. Hindi tanibla masarangat, muna hindi kita makapahambog sa kaluwasan. Tanan inigrasya lang sa Ginoo. Bulig lang sa Diyos na isa kita pili. Wala gani question isa na ako ipili mo. Ang Ginoo na nagpili sa imo ay question ka pa. Kabalo na sa isang tanong. Ang pasalamat na kitang ginpili niya. Amo nang the-best nila. Amo ni nga itong ginagamit na key verse. Damo-damo nila na mga supporting mga scriptures. Gagambot mo natandaan yung duwa ka tao na gin-illustrate yung songwriter, si Mark Hazen. Okay, ito kayo ni Brother Mark. Mark Hazen, kag sino itong isa? Si Allen, sino ito? Tandaan niyo ito kung sino yung isa. Alan Jensen. Duwa man lang ito ang example dari kagkatahong sa ilustrasyon. The same yapon
ang mga sitwasyon na naglain kag ang batasan nila. Ang isang positive, isa negative. Gamay lang na diferensya, pero ang isa ya, grabe ito. Multiple lang yung problema, pero kabalo sa magdala. Amo malang yung pinakabudlay sa tanan mo kung paano ta i-control ang atong kaugalingon bilang isa ka kumulo. Kaya nga itong Ginoo wala sa control. Ang ba't sino nakatanda sa inyong mensahe sa last Sunday? Victory in the garden. Ang ng sekreto niya, ang prayer. Ang mo na makakontrol sa atin. Kaya kung makapray kita, makabasa sa pulong niya, dumayara, magnet ang Ginoo na hindi. May time lang kasi hindi lang sa provider, hindi lang sa protector, hindi lang sa mabal na to na healer. May time ang Ginoo, siya ang gapugong sa to. Na mahimo kaysa sa hindi namin, ginabata kanya. Nakamunang kanampi siya Ginoo, ma-appreciate ko gid. May time kisaling ka sa prayer, may himuon ka din namin. Batakon kanya, dupunggan kanya. Amo nang the best, mabal ko. Na Ginoo na. Why nagapabaya? Kaya mo itong gindiscuss na ang pinaka namin dali. Paano daw, how does one keep a positive attitude? Paano ta ni ma-maintain? Paano ta mapadayon? Kay ang Biblia kasi lagi nagambal na endure. Diba? Kasi pag-alaga ka sa Ginoo, hindi kita magpadayon, wala may masave. Umpisa ka lang, huwag ka nagpadayon, untat ka, hindi ka masave. Ang butsin nila ng save nila, ang ginatawag na siyempre, ang ginatag niya sa aton, kung sa ano ka, down payment pa lang nimo. Doon nagbakal ka sa isa kagamit na Brother Mark na para imo na i-downan mo. Pangunahan mo na para hindi pagagawon sa iba. Amo nang natabo sa aton. Nag-down ang Ginoo sa aton earnest, amo nang Holy Ghost. Na maski diin, sino pa, wala nagapanangiya, kundi ang Ginoo. Para sa iya pagbalik, sigurado gid. Pero may condition nila. Ma-forfeit ina siya kung hindi ka mapadayon. Kaya nga sabi na, he shall endure to the very end. The same shall be saved. Di amo nang away ta bilang isa mga ginbautisuhan na ka-receive Holy Ghost na. Amo na napaka-importante ang educate kag ini mga Bible study kag ang pulong sa Dios. Kaya kung hindi tamangpan, ayabi naton okay lang. Pagka-receive ka Holy Ghost, pagka-baptize ng Jesus, ayabi naton okay. E gali, may muon patas para makapadayon kita. Hindi pwede na ma-injure ka pagkuo mo, di same gapon. Dapat ang imo pagkuo nagasaka. Ang muna ginatawag na faith endure. Enduring faith o endures faith. Endurance faith. Okay? Kaya ang sabat na rin, ang pamangkot, how does one keep a positive attitude even in distressing circumstances? Hindi malikawan ang tanan kita maka-experience ng hindi namin na sitwasyon. Bad times and good times na yan. May mga struggle, may mga away. Hindi pwede exempted kita. Kita mga bata sa Diyos, hindi pwede na exempted kita. Amo pa na gani ang pinakanami, kay may purpose na. Kung maintindihan na. Kaya ang balasang Biblia, importante maintindihan na nga nag-aagi sa atin. May promise ang Diyos sa atin at para hindi kita ma-shock. Pwede ta ni isingit, tanong may harap ka mo dara para makabasa. Sa 1633, isang John. 1633. John. English, pwede man. Tani may lunggo ko mo dara para alalayan niyo ko. May microphone mo kita. Okay. Microphone na, pwede. Ang bal ni Jesus sa iya bibig mismo, ha? Sabi niya, these things I have spoken unto you that in me you might have peace. Wala nang ibang paghalingan sa peace. Yan. Ang matuod na peace. Mayara sa kalibutan, mga peace daw, makainom ka lang, bisyo ka. Pero dugay-dugay wala na. Pero peace ni natag sa Ginoo yan, di mahampan. Pero sabi niya, diri sa kalibutan,
In the world, you shall have tribulation. Anong tribulation? Kangit-ngitan, problema, ano pa da? Sakit, ano ba? Ano na? Pag-antos, tribulation. Di imagine bala, diri sa kalibutan nga. Ginambala niya na mga apostoles niya. Diri sa kalibutan, hindi yung pagkalipatan, may tribulation ka mo. But, ano daw dapat? Be a good cheer. I have overcome the world. Hindi na raw pagkalipatan ina. Instead na magreklamo kita, sabi ka nang binareklamador sa ina. Tama. Hindi ka mo reklamador. How? Medyo lang. How lang. Hindi kaya, ang mo lang ba sa Biblia kag ni Jesus mo? Instead na magreklamo, be a good cheer. Di ba, mahal ni James kag ni Peter, sabi niya, pag makita niyo mga bagay yan, magkalipay ka mo. Rejoice. Hindi magreklamo, Pero baliskad kita ya. Wala kayo. Baliskad kita ya. Pate. Reklamador kita ya. May gamay lang ng problema. Tribulation na na eh. Hindi pa na great. Tribulation na. Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo. May salamat gani kita, may Biblia. Ginsugid na sa Ginoo, araw, klaro-klaro. Ano ginsugid niya? Para daw may kalinong kita. Balaan niya. Puso madaan sa bulong heart attack. Trouble, di ba? Tao, shocking kung may mga problema. Napituhan na relasyon sa Ginoo. Muna sa Blakuluya sa Ginoo. Gamay-gamay lang relasyon pa sa Ginoo. Binabaylo ta isa sa mga butang ng diri sa kalibutan. Gamay lang. Okay, ang balyadere, para may kalinong kamo tungkol sa inyong pagtuo sa akon. Paantoson ka mo? Di tama to si Ma'am Kayna. Pag-antos. Para nadatanan kapigaduhan, sakit, problema, away. Pag-antos, pantoson ka mo sa mga tao sa kalibutan. Pero, hindi ka mo magkahadlok tungod kay gitaog ko na sila. Thank you, Jesus. Be a good child. Tanawin tabi si Pedro. Nagsingit lang sa mind ko. 1 Peter chapter 4. Verse 12. 12, 13, 14. So, thank you, Gid. Nanagin man ko may beloved. Wala na yung doon. Dugay-dugay lang. Ang pantaman. Beloved. Ano daw? Beloved. Think it not strife concerning the fiery trial. Grabe, no? Ang trial niya ba? May fiery pa. Gakalayo-layo. Init. Hindi na trial niya. Kundi, grabe, git siya. Ba't sinasa inyo galantaw sa mga games na? Trial pa lang ganito, dumano na kita. Testing pa lang bala, hindi pa final. Wala pa kita final, trial pa lang, testing. Testing, hindi. Pag testing, hindi ka kapasa, balik di ba chance. Pero ang baldere, which is to try you, as though some strengthening happened unto you. Ang silong-long. Pero sige lang, ang 13 nila, dapat daw, sige ba? Ang 13 ba? Think it not straight. Hindi kita magkataka, hindi kita magtingala. Kasi lang, hindi kita mabagbantay. Mula na galing, hindi kita bantay. Dali kita mapiktuhan. Okay, sa 13. But, ano daw yung muon ka, magreklamo ka? Mareklamo kita kung may mga testing sa kabukita, may mga mambal na to na fiery, doon init-init ng mga ano daw yung but rejoice. And as much as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, you will be glad also with exceeding joy. Kung kabalo lang kita ba lang, kung maintindihan ka lang,
Kanamit sang kabuhi sang Kristiyano. Kaya nga atin, purari, malang na mo. Ang mga fiery trials. Pero ang baylo kasi dapat, actually nga reklamo kita, kami ginakakas mo lang ang Ginoo sa aton, dira, would you shout amen? Ano ginakakas niya sa aton kung may mga problema kita? Ang pagkareklamador ta. Kakason niya na tani, para kalipay, kag-rejoice ang ibaylo ta. Pero grabe, ganyan tao. Tao gid kita yan. Tao gid kita yan. Kaya makahambal gid kita yan, Lord, believe ko. Para namin. Dahil gusto niyo pa 14? Sige ba? 14 na. Ang apat malang point na, tingwaan ka, tuduan ka nga itong bibig ka nga itong gagalingan, batasan. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Dapat galing mo sinadyawan kita, no? Kung matabo sa itong mga bagay na yan na nagkaroon kita sa mga trials, mga testing, mga problema. Happy. Bugabi ba? Happy are ye, for the Spirit of glory of God rested upon you. On the part, He is evil spoken, but your part He is glorified. Okay? Kung may lunggo da, okay, kung wala, mapadayo. Ha? Okay, nga to ba? Sa 12, 12, 13. 12, 13 lang tanay. Para ibutang tabla sa maintan ang pulong sa Diyos. Mga hinigugma. Palangga kita yan ni Pedro yan. Si Pedro, sabi niya, mga hinigugma. Ha? Ano to? Sa lahat? Hindi yung kinala siya. Ayaw ka mo? Grabe ba? Anong ayaw ka mo man? Hindi ka mo katingala. Hindi ka mo magtingala sa masakit na pagsulay na muabot. Maabot. Kamu na lang niya kay Tinilong ko mo. Kita mo na nadalong na sa Magilonggo yan, si Sister Maria. Oh. Cebuano, guro na eh. Mga hinigugma, ayaw ka mo katingala sa masakit na pagsulay nga muabot kanino. Ayaw ninyo isipa nga hibulungon ang hitabo kanino. O kanam. Logatams ng tanay. Okay na? Ito sa pakadlaw kita. Oo. Pero simple man lang. Sabi yung mga hinigugma, hindi ka mo magtingala o mag-abot sa inyo ang mga kabunayan na matindi na, mabugat, mainit. Kundi sabi niya, isipin niya na anong kahibulungan man. Oo. Kundi sa 13, be, may ka pa? O, sige be, sa 13, basi mo man, basi Cebuano man. Hinoon, paglipay ka mo, kay nakaambit ka mo sa mga pag-antos ni Kristo. Wow. Amo na sa ay. I-ay mo na. Himuon daw nato. Instead magreklamo, magkalipay. Dapat lang hindi ka mo reklamo. Dapat nagreklamo na ka mo. Sala-sala ka lang. Ano man? Okay na na. Nakaambit ka mo sa pag-antos ni Kristo. Kaya kaysa abala, kadali lang magambal na po si Jesus gani, no? Malantaw ko sa TV, kundi si Jesus gani, pagantos sa mula na. May time ka siya mahibi ka, pero naingi yan experience. Nagaantos ka bangod sa pag-alagad sa Ginoo. Sa 15 kasi dira, hindi dapat matabo sa ato. Sa 15, ara na da. Dapat daw, hindi kita magantos sa aton mga sala. Sa aton mga ginihimo na dinamit. Would you shout amen? Madalas na sa isang Kristiyano. Gantos kita yan. Kaya bala mo na gitna sala, humuon mo ka. Bala mo na gitna hindi mayo, humuon mo ka. Kaya gantos kita. Dapat daw hindi ang muna niyang balipon. Magantos kita yan sa pag-alagad sa Ginoo. Na maski may problema, sige lang magkalipay.
sige lang hindi magreklamo. Kaya nga, oras na matapos sila, may reward kita yan na mabatod sila. Tandaan niyo ganyan. Himuon lang yan ang dapat tinatay mo sa Diyos. Okay? Balikan tayo ni. Okay. Attitude toward God. Pero ang the best na dapat daw makip natin ang positive attitude, maski damo kita problema with tribulation ng baldera sa Bible. Ang sabat na nabasa natin sa nagligad, ara sa Biblia, siyempre, ang Mark chapter 12, verse 30 to 31, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Grabe no? Ang Ginoo, tablang ngayo, yan, the best. The best na maghatag sa atin. Kaya ginapangayo niya palagi with all, hindi apart. Tambal niya diri, amo ni ang first commandment. And the second is like, wala sa bananobal na mas dako to, mas importante, kundi ang value the same. Ang second, amo ni siya. Una kag ang second the same. Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Amo ni duwa. Una daw, igugmaon ang Ginoo sang bugos. Tapos ang aton na. Amo na hindi magpati ang Ginoo sa aton mas kinagalagan na kita. Na maski magsinggit kita magkata, I love you, Lord. Kung wala ta ginigugmang atong kapwa, bangtiling na nga kita ang gugma na. Muntog lambal sa Corinthians chapter 13. Ang gugma na mga klase na daw simba lang daw, gahod lang na siya. Pero ang matuod ng gugma yan sa Ginoo, ginasulod natin siya ng gugmaon ang kapwa niya. Budlay, no? Wala lang ibang the best na para makakita sila sa gugma sa Diyos sa atin. Na ang Diyos ara sa atin kung ginigugma ta ang mga tao. Amo nang the best na church subong, wala ka na makita. Pabudlay, kundi tingwaon na nakakita nila sa atin. Tipos ka mo, budlay din. Budlay din gugma sa tao, kag sa kapwa, kag sa kaaway. Wala pa galingan ni kaaway. Kapwa pa lang na. Mahilig kasi kita na gugmaalang na nagagugma sa mo, gugmaalang na nagasampak sa mo, igugmaalang na. Pag kayo di magsapat, bayit na siya bla. Throw lang. Buwas lang. Basta napatay ka, wala kang magsapakan. Tuod bala nagagugma ka sa Diyos, ang bukos mo. Do ka, ano bala na, dinasugo ni kasang Ginoo. Para magiging, we are the life. We are the soul. Kaya nga, manograpture na. Hindi pa nato rin nagpatingwaan. Yung isa pa, sinugit kita mo. Pag mapatay kita, tapos kita. Kaysa ablagaan, gabay pa na, hindi niya po pag-isa. Isa grabe pag-atos ka, grabe ng mga pag-sacrifice ka sa mga butang na wala si pulos. Pero ari may pulos niya, gumaangin mo kapwa. Budlayan ka, hindi yan, sacrifice. Ikaw maabala, kaya may balos niya ang Diyos ay malipay nila. Pero may sacrifice ka isa sa time mo, sa kwarta mo, sa mga butang na wala na yung pulos. Hindi kisa daw ka puluyan sa Diyos pala, pero at least may na rin Diyos na maguluyin. With your shouting. May gugmaon, kag may ng palmans. Di amo ni isang sekreto ha, para mahimo ka raw ang positive o kung ma-maintain ta ang maayo na batasan. Ano daw, gugmaon ang Diyos. Kagi gugmaon ang atong kapwa. Sigurado din na yun. Positive din na ipadali. Di lang pakatabi si Jesus sa balikan. Pero ini daw na directive indicates tatlong area of relationship. Kung diin ang positive attitude ay napaka-importante. Una, attitude toward God. Ikadua, attitude toward others. Ikatlo, attitude toward himself. Dapat ang tatlo ni ikot-ikot lang ni siya.
Hindi pwede na madulang isa, hindi pwede na mahalagang isa. Parehas din yung tanan. Kaya in an area, ang bal niya, is so interrelated that the problem in one area will affect the others. Ang muna ting waon tagin. Hindi lang ang Diyos tayo gumaon ta, tapos ang kapwa tagagulingon na dito pag gumaon, mapiktuhan ang bawat isa sa ila. Ting waon tagid niya na maging kaparehas sa tanan na mahimot na sa bulig sa Diyos. By the same token, a person does not have a proper attitude toward himself, his attitude toward God and toward others will be strained. Hindi pwede gid. Dapat ting waon tagid niya na mahimo ining tatlo na positive attitude toward sa Diyos, toward sa iba na tao, kag toward sa atong kaugalingon. Para makambal kita na kanami. Although they are intertwined, pero sabi niya, isa sa tayo ni na-discuss na sa nagligad na Tuesday to, hindi Thursday. Attitude toward God. Kaya, ang tao daw may kaluyahon. Sino sa inyo diri wala ka kaluyag? Sabi tasang kamot. Wala di diablas ang weakness. Ang muna ka namit gali, kay may weakness ang bawat isa, bago hindi kita perfect, makapatawad kita. Wala ganyan ba? Makahangop kita sa iba, kay kita hindi man perfect. Kaya kung perfect kita, sadya gini. Lagi na lang judge. Lagi na lang makita mo diferensya sa iba. Kaya hindi, kaya perfect yan mo. Mahal ka hindi kita perfect. At least makambal kita. Ang Diyos lang yan perfect yan. Kaya may chance ka, makapatawad ka, mapatawad mo ko. Na, parehas kita. Gaaway man kita. May mga weakness kita. Kaya ang baldere, in one's human frailty, ang muni kaluyahon na he is able to love God with all his heart. Okay? Pamangkuton to ka mo, mangkot mo kuskuling mo to. Sigurado gid may gugmagin nato ng Diyos ang pugpos ginanon. May mo tagid ne. Budlay-budlay ni sa imo, pero salamat na lang may Holy Ghost kita. Oo, kaya mo na yung bulig sa aton po, ang Holy Ghost, to love the Lord with all your heart, kag to love your enemy. Kaya kung wala ang Holy Ghost, wala din. Ate, kung na mahimot na. To do so must have God's spirit of love. Kaya nga, Brother Mark, amo ni siya, wala nang ibang kaparaanan o palagyan ng Diyos para makambal kita na ang gugma sa Diyos ara sa aton sa pamagitan sa pag-receive sa banal na Espiritu. Amo nang balsang Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Wala na ibang kaparaanan ng Diyos para maintindihan ang gugma niya, pag ang gugma niya, ara sa ato. Kaya tinatawag siya ng God is love. Pag tinatawag siya God is love, pag-ara ang Diyos sa aton, ano kita? Love man eh. Galab anay palagi. Gamay lang ang diferensya. Anay lang yun. Makita ba sa aton ang Diyos gugma sa heart na? May pa mga Diyos gugma, gaplay niya, Diyos gugma kami yun. Ang gugma sa Diyos siya ara sa amon. Sobra pa sila sa aton ang Holy Ghost. Eksakto gila ng gugma sa Diyos siya ara sa amon. Amo na, hindi na makaambal sila na to. Di kaya nga ang Biblia, magot sa Holy Ghost lang. God's Spirit of love. Kag ang number one, attitude toward God, amo na yung natabo sa aton ang kaluwasan. Dapat, attitude sa tao bilang isang katao lang. Kailan ang kaluwasan, toward God, wala naman ibang makaluwas sa aton ang Diyos lang. Kaya nga kung a person comes to God in repentance, baptism in Jesus' name, for the remission of sins, kag ma-fill ka sa Holy Ghost, puno ka sa gugma sa Diyos. Grabe man. Na-obserbahan yun yung pag-baptize natin, kag-receive Holy Ghost, ang pinakauna. Natandaan nyo? Ang pinakauna, gid na, na-experience nung nagkaroon kita ng Holy Ghost. Pagkatapos service, wala ka pakialam, no? Kung ano, bali nila, wala ka pakialam, kung ano, mga chismis na, why, maala mo ngayon. Basta gugmas ang Diyos, harat sa akin. Ha?
Oo, kaya nga, kainitan mo na kag ang gugma sa Diyos, nagka-cover si mo. Wala kaya pakialam kung anong matabo, kaya kung anong hambal, siya wala kaya pangita sa diferensya, sa iba lang mo kung diferensya sa church, o anong wali sa pastor yan. Mas hindi mo intindihan, wali sa pastor, basta may huli ko sa, ga-revive ka, ga-refresh kayo mo. Pero habang kadugay, ang na diferensya. Damo pa na yung makita, hindi makita mo na. Hindi dapat ambal mo na. Kaya ambal din, gawin niya siya mo. But ano sa ilugong way, sabi niya, however, if the experience is not keep current, the original love will wane. Nagabugnaw. So una yan. Pag Sunday, Sabado, Lunes, excited yan. Sunday na. Lagay na. Experience yung gitang na Sunday na tayo, Bible study natin. Subok, announcement, maski sa group chat, pawala, wala nang gabasa, pero may announcement. Buti ninyon, nadulat, amat-amat. Ibalik ka na. Na-experience ka ni David na, sabi, Lord, cast me not away from thy presence, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Restore. Pag sinabi restore, natula. Ibalik mo lang na. Restore unto me the joy of thy salvation. My last sister Joy, mas kan matabok, Joy kini. Joy kit siya. Pero sa tuon lang, madula sa ato ng joy, sa kaluwasan na ginhatag sa aton sa Ginoo. Mas hilapit ang balay mo, absent ka. Pero kung ang joy arat sa imo sa pag-alagad sa Ginoo, joy na arat sa imo ang Holy Ghost, mas milayo pa magtinguha. Ikalipay mo na yan. Di amo na i-restore sa Ginoo. Mabalaan mo na kung ma-restore na siya kay mas wala nang ibang priority pa sa imo kundi Ginoo. Maski may ubra ka da, maski may schedule ka da, maski mo na, hindi mapektuhan. Kaya nga may joy kaya mo. May kalipay kaya sa Ginoo yan. Hindi madula na. Mabalaan ka na, kita mismo makatrace na. Hindi ka man madaya ang Ginoo mo, kabalong ginasaya. Pero kita mismo yan, makatrace man na. Ano gid ba lang ginaunat? Ano kaya napektuhan? Ang gugma, gawin niya siya. Kaya ang salvation toward God, hindi na pagalipatan. Basta akong palagi ginadom-dom, sabi ko, kabubuton mo higit na naluwas ko. Kaya kung ako yung kabubuton, wala di chance mo. Pero kabubuton sa Diyos, giluwas kita. Kaya ari na ka-enjoy kita subong sa mga pulong niya. Kaya presensya. Naintindihan ka mo. Kaya ang kaluwasan, attitude toward God, importante na siya. Ang kaluwasan. I-maintain ka lang. Ito ay na problema ya. Eksakto na yung ato niya. Eksakto ng ato niya kaluwasan, ang kaparaanan o plano sa kaluwasan. Hindi pwede i-change ha. Huwag mo na problema kung i-change na mo. Damo na subo mga sikat ng mga church, sikat ng mga preacher, sikat ng mga pastor, sikat ng evangelist, i-change nila ang plano sa kaluwasan. Para magdamo sila. Anong ta magdamo kung hindi kita palangit? Di balay na yung gamay lang kita. Gusto naman magdamo Pero at least yung mas gamay lang, importante, makapalangit kita, mataman. Ano tanda mo, kaya mo na isa, ginayibo na lang na evangelism style na metodo, o wala na masyado baptism, hindi na Holy Ghost, o ay na, hindi na yan, hindi na pag-i-change. Kaya may curse na siya. Kaya kami mismo gatudlo, naku, ang salabto na mo, i-change na mo nila. Palipay-lipay lang tadi, pero hindi ka di mapalangit. Hindi kami hindi naman nabat. Di ari at least kinamatamat na. Wala kita question, tama na hindi sundan na. Naka-intra na kita ya kung sa dalagaan pa, qualified na kita ya. Maka-intra na kita sa dalagaan, napakato sa langit. Kaya pero iba wala. Ila lang na yung bal na, maka-intra kami sa palangit. Wala pa ganito mo tumapatay sa kalan ni Jesus. Sa ngalan, sa pag-receive Holy Ghost. Wala pa kamo kasulod sa ginarihan sa Diyos spiritually. Pero kita ya wala na question. Amo niya tabo sa aton attitude toward God.
ginbaton kang kaluwas. Tapos in-discuss tungkol sa submission. Ang submission, balaan naman na kung gaano kadanon. Ang mga butang na hindi ka gusto, pero kapadalong kita. Kapadalong ka lang, bang gusto mo, hindi na matuod na submission. Kontrahon ka, gasubmit ka, amo nang matuod na submission. Wala pa ka na si Jesus. Gabay pa maintindihan kami ng submission. Gisubmit ko sa bala ko, submit ko sa sawa ko, submit ko yung pastor. Kaya bangod, kailangan hindi yan. Pagkontra mo bala, ang iya gusto. Pero gisubmit ka, that is the best submission. Makambag ka din na nagsubmit niya, maski kontra mo ang iya gusto. Hindi nagsubmit ka lang gali, kaya gusto mo man. Ang iya gusto mo, pero hindi mo na. Kaya ang submission, when we come to God in salvation, we recognize Him as a Savior, Lord sa atong kabuhi. Our will is submitted to His life. Lord, Thy will be done. Pero sa tuhod ng damo, ikaaway ka. Maski pray kita, gaibig kita, Lord, ang imo kabubuton. Pero pagkatapos mo pray, hindi mo magkakabubuton sa Lord. Kaya nga, paano nyo mabalaan ang kabubuton sa Diyos kung wala kang mabasa? Oh, shout amen. Hindi ka mabalaan kabubuton sa Diyos, ha? Sa emotion lang, sa ato ng una-una, sa ato ng isip. Yan. Ang sa Biblia ang kabubuton. Tunaan pa na ganit natin. Kuha ka lang ng kuha ka, hindi ka eksakto. Hindi, tunaan mo pa. Hindi mo ginawa ni gusto, Lord. Hindi, ari-away ka ni. Kaya, kaysa makambal kita, Lord, Thy will be done. Thy will be done. Each of us has talent, ability. And God takes this only consideration in developing unique plan. Seeking His will, finding and following His plan will bring about our greatest happiness and resultant good attitude. Tama na siya kay nga kung hindi ka makita ang aton, tama na place para sa Ginoo kag ang iya kabubuton, wala kita kalipay. Hindi matuli nga nakalipay, madula man na. Pero kung ara kay siksakto na will niya, may kalipay na matuto. Nga mas kinabudlayan, ka mas ito, mambal ka na. Doon kontra isa, pero uwiyan na ang will, may kalipay ka na. Makambal ka, amo na gigis. Amo nang iba, gapangita, kundi sa lawas ni Jesus. Hanggat hindi pa na makita, wala ka. Sige, hala. Di makita din na. Until na malabot ko na siya. Di amo na pagsubmit sa Ginoo. Ikatlo mo na siyang trust. Okay? May message ko sa inyo sa nagbigay ng tungkol sa trust. Ang isa kabutang na lang. Isa kabutang na makachange sa tanan na butang. Ang pagsalig. Isa kabutang na napaka-importante na makachange ang tanan na butang. Ang pagsalig sa inyo. Alam nyo nga, ibutang ko di sa mababaw na lang. Ang bawat isa sa atin, wala na sa ligay, wala na. Lagi ka na lang nag-iisip sa malayo. Wala na gasalig. Maski gahimo ka pa sa mayo, kay bangod wala ka gasalig. Amo na siya. Labi na kung may mga pas, may mga problema mo na. Kung madula ng pagsalig, tapos na kita. Maski sa magnobyahanay, maski sa mag-asawa, maski anong klaseng relasyon, basta wala ka pagsalig, wala ka tahimikan. Gamay lang diferensya, wala na pagsalig, mag-isip ka na tayo. Pero kung pagsalig, ara yapon, praise the Lord. Maski damo sa diferensya, kay gasalig ka sa inyo. Okay yan. Muna gabay ka natin umaon ka na, hindi kita magsilip palagi, hindi kita maglantaw palagi sa diferensya sa bawat isa. Ang kaayo niya tanaw. Ang kaayo niya. Kaya kung magka-diferensya siya, dala ka focus, pero ang kaayo niya sa una, wala mo naisip. Away na kabudayan, wala na pagsalig. Pero isipon kabla kayo niya, ano na kayo niya naman? Lista kung damo man eh. Damo man eh. Mas okay, diri kita sa isla. Hindi kita yung Muslim. Ay, hindi. Muslim ang muna. Polo ang ginhimo mo si Mayo, isa ka ng kasala. Nga, ores siya. Ang pulo to, wala na dayo. Hindi kita muna. Kaya ginuota mo. Ang ginuota, kung tanawin niya natin sala, damo-damo.
Sa bagay, wala ganit siguro, hindi po na maayos sa iyaan. Pwera lang yan, kung nabuksan ang mind ka, di ba? Ay, kung di gali gusto sa Diyos. Pero wala sa galantaw sa aton ka mga sala. May nakita siya something. Baho ka ba'y pa ng mga nakita. Oh, hello, peace with all men. Yapo. Ako may na-experience ko sa una na nalawayan ko. Subong may kina-change. Ari Brother Owe, galalain ko sa una kanya. Kung sa mga barkada nila, kung sa mga kauturan na mga simple na, binaservisyuhan nila, pero ang tao sa Diyos, hindi sila makadulog. Gilain ko to, isang time muna, ga-request ko. Isa wala na ako ga-request ko, ulat ko. Pero mga tao na wala, nag-tatap sila, pero grabe yung servisyo. Oo, ako madulog, maskiin. Oo, amo niya. Gaan ba kita? Oh, grabe. Pero sa tao sa Diyos, wala. Sakit. Until na-change to. Ang pulo sa Diyos kalapot sa iya. Sa iya. Until na, mapuli ka. Muli ka. Kumadulo nga. Praise the Lord. Palakpakan kong Ginoo. Tod na. May mga tayong isa na dumulag kita sa musik. Ako yan, grabe pala naman ko sa gamiton yung kabuhi sa Ginoo niya. Kabugan nila tumulo, grabe yung kalipay sa Diyos. How much mo? May ihatag yung kabuhi niya. Para lang sa hilikoton niya. Hindi kaya siya, grabe ang pagsuporta sa Diyos. Tiyan mo na kasi hindi makita sa tumulo. Kasubok, pero gabay pa na makita sa bawat isa. Ibali na magbuhos ka basta kabuhi sa tao na pinatag niya. Hindi nila makita. Isa mas mabuot pa sila sa iba. Si Areo, makita natin din sa Biblia. Ang pagsalig. To be fully submitted to God, we must trust Him and believe that He has our best interest. Pag sinabing interest, ano gani? Siya daw ang the best interest. Dapat hindi, dapat ibaling niya sa hindi namin. Ang mga priority, o diba? Dapat siya bigyan ang interest. Amo ng pagsalig ka sa Ginoo, pwede siya kita-testing. Trust is basic to any love relationship. To love God as He desired, we must trust Him. Kung ang kabuhi daw terribly, nagkakalatabo sa kabuhi ng mga difficulties, mga kabudayan, nag-aagi kita, we can have a proper attitude. Pwede gali, no? Pwede gali. Maski may mga problema kita, grabe ang mga nagyan ng kami ni Sister Pia, grabe. Brother Nunoy, kung sino-sino nila. Pero pwede gali. Ang batasan ka, attitude ka, maging eksakto, proper. Maski na mo damo problema, pwede gyapon magsadya, pwede gyapon magkalipay, pwede gyapon makita sa imo ang hindi batasan ng laway. Proper gyapon. Kaya nga, salig ka sa Diyos. Hindi ko madula, pagsalig mo sa Diyos. Yung muna na nag-change. Nag-isa pa, ang balsang writer dali. Although, we may be unable to see how anything good could possibly come from a particular situation. He can see the future. Kung hindi mo man nakita, subongbe, pero bago nagasalig ka sa Ginoo, namutablang all things work together for good. Kung si Judas yung padala kay Jesus, kaging kuha, may purpose na. Nakuha niya. Kamunan siya. Hindi padala sa imo ng tao, kaging kuha, may purpose. Di sa atin, maging padalang tao, may purpose. Ano ginakuha sa atin nila? Ang mga hindi namin na batasan. Kung hindi siya namin batasan na para sa imo dara,
Sige lang, may purpose na sa Diyos para matasan ka maging maayos. May palakpakan pa si Jesus. Kung makita ka lang na, ma-appreciate ang Romans 8:28. All things work together. Work together. Gaylobran sila yan. Ato niya doon hindi ka makita. Kasi reklamo na yun. Ara naman siya, kung amo naman yun. Sige lang bala. Pasensya lang, kaya may something na ginakuha ang Diyos sa imo. Kung ano, ang kainitan at siya. Mainit na ulo. Ang pagka-high blood ka mo. Yung nga, kung hindi na makuha, wala changes sa kabuhay ka pala. Walang pagbago. Ginarefine kita sa Ginoo. Na against ka sa mainit-init na mga trials para ma-refine ang atong kabuhi o batasan ka. Kaya nga, maintindihan ka na may ginahimo ang Diyos na namin sa hindi ka nakita. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Some people daw, they fail, hesitate to turn everything over to God. Tama ka naman eh. Doon may time ka kasi na hindi ka masaligan ng Diyos. Himukunta na lang aton na pwersa. Himukunta lang aton desisyon. Himukunta lang kung ano naisip ka. Doon ay nakita yan na doon na isip-take na kita doon na langan kita magpalapit pa sa iyo. Pero dapat yun in everything. Ano man himuon tanggal sa Biblia. Itugyan ka sa Diyos. Ihatag ka sa iya, bagot makasarang sa iya. Salig ka ba? Oras na magsalig ka. Para mag-change ang kabuhi ka. Pagkisa paliwat-liwat, walang na, kaya paliwat-liwat man batasan, dali namin. When you shout amen. Pero i-change ka bala, oras na ka muna, i-change ko. Hindi naman, lain naman. Pero kung amo bang yapon, rak yapon, tambak, problema, tambak, wala pa mo. Pero may paghimuon kita, attitude toward God. God, however, anyone feeling this way has the wrong concept of God. Nilatawan ko na lang. God is not pronunciation? Ogre. Ano pronunciation nila? Araw sa may some people na tapos. However, tapos God is not ano pronunciation nila? Ma'am? Ogre o ogre? Ano na siya man? With a club just waiting to pounce. Sumbang na war position. God is loving. God is gentle. God is caring. And God is kind. Gusto niya bigyan the best for us. Sabi niyo? Umisip talaga ba na wala din bibigay mo Diyos sa atin na para hindi sa kayuhan. Puro tanan sa kayuhan. Nainit natin sa masaligan. Ginsalig ka galing natin kalag para hindi mo pwedeyang nila. Tapos sa mga butang direya sa kalimutan, hindi ka masaligan. Ang mga problema ta, mga sitwasyon ta, hindi ito bagay butang siya. Grabe kasi ang ating away sa pagbalingon. Pero may mga palagyan nila para makambal kita na attitude toward God. He wants the best for us. When we turn our lives completely over Him, He will bless us and make us into something better than we ever thought possible. We can trust Him. Una daw, dapat, kabalo kita ng gayaw. Ari na, ang kabalis ka ran sa reklamo. Gayaw ba na? Pudluan, ay hindi niya mahimo sa overnight palagi. Nag-aabi ka mag-dayaw, maski may sakit, may problema, dayaw ka. Hindi niya makuha sa overnight. Gina-exercise mo sa inyo. Ginatudluan nato ni Kabulinya para maging attitude. Balaan niyo naman attitude o malusig ito na tindahan. O, diba na naka-engrave siya. Oras na naka-engrave na siya, doon hindi naman kita mabula yan. Ara na nasa mind na. Walang magkakalatabo, madayaw natin Ginoo. Damok ng mga verses din sa scripture na nadadeclare na atong Ginoo dapat dayawan. Kaya nga ba sa Salmo 92:1, it is a good thing. Balatagin na maayong buhangay ni Ginoo
Balaan ka manggali ginapay mo sa Diyos, ina, ay maayo ng utang ina. Ang ano? Ang pagdayaw. Dayawon ka siya kung ano man mga problema na na. Para mananggali ang solusyon, para mananggali ang palagyan, para mapalipay ang Diyos kag kita, mapalipay naman. Kaya siyempre, mapalipay mo siya. Praise has brought dramatic result and seemingly impossible situation, as many people can testify. Dili sa atong lamo-lamo na diyan, may mga kuturan kita bangod sa pagdayaw, naayos sila. Bangod sa pagpasalamat sa Ginoo, naayos sila, na-solve ang ilang problema. Na-solve ang ilang mga away, na-solve tanan, dayaw nilang Ginoo, mas ganang sitwasyon. May testimony diri, dira mabasa niyo, makita niyo dira. Noong 1977, lugay naman ini. Shortly before si Beverly Burke, ang iyang anak, and her husband, ngalan si Dorsey, left the United States as missionary to Germany. Missionary galing Yabana na si Dorsey. She was diagnosed, ining si Beverly, in-diagnose na may granulomatous colitis. Ang sakit niya. Colitis. Ang klaseng sakit ay granulomatous colitis. Ang muli ginatawag daw na Crohn's, buti sinabi, Crohn's, balik-balik mga chronic, an incurable, disease as far as medical science was concerned. Pero noong 1977, ito natabo, noong 1980, pila ka years lang. Pila ka years? 3 years, no? Noong 1980, when she came to the United States for her mother's funeral, nagpuli sila. O siya, ambot kong siya. She was too ill to return to Germany. Doon hindi na sa kabalikin, pinadating siya sa lubong sa kanyang nanay, mabalik siguro sa Germany, pero nabulayan na siya. She was diagnosed as having, na siya, colitis, incurable. Noong 1980, she was to return to Germany. Kaya ang doctors, nagatag siya isang ano daw, 6 months to live. Ay, aba. Ano na ganit tawag sa okay. Taningan ka na. May taning ng kabuhi niya. 6 months para magkabuhi ka pa. Eh, anong natamo? Although, grabe daw ang pain sa silang months, kag ang future, she learned to respond with praise. Grabe. Dapat kila mo din. Sakit mo. 6 months ka na lang mabuhi. Ang iya ginimo yan, instead na magreklamo, nagdayaw na lang sa sige. Imuhon tamang bala. Saya niya. Buhay. Kaya gan Mr. Priados, portos na. Oops! Portos na to, di ba? Oops! Ano ang balon? Ouch, galing. Nauso kasi ng mga out-outs na yun. Wala na. Jesus! Huwag mo na mabalaan dito sa heart namin sa aksidente, kung aware ang mind ka sa Ginoo. Nakuha niya? Kung aware ang mind ka sa Ginoo, maski anong kakalatabo, Jesus. Kaya there's power in that name. May protection, di ba? Tanan naman. Kung hindi kita aware, gabay pa na tingwaon ka, aware kita maski anong ginahimo ng mind tara sa Ginoo. Para maski sa aksidente, maski anong kakalata, Jesus! Diba? Maski ano Jesus! Ginatawag mo nga lang. Ikaw mabitaw mo nga lang mo, di ka ano to? Kaya na si Jesus aware, alert. Tawag mo nga lang, hindi ka mabalikit, ano man. Amo nang ginimo sa babae, instead na magreklamo, si Beverly, nagdayaw siya. This was possible because he believes that all things work together for good. Sabi, anak sa mind niya, future. Nakita niya ng pulong sa Diyos. Nang tanan nagkakalatabo sa iya sakit, kabuhi. Bagod missionary, pangadaan siya.
Sabi yan, tanan na, for good na. Huwag siya nadlok mapatay, guro eh. Sino sa inyo dinadlok mapatay? Ha? Ha? Hindi kaya gusto mapatay lang yan. Hindi ko mauna, be. May kamay mo, di ba? Bago mag-rapture, di ba? May kamay mo, eh. Basta importante, hindi ka nadlok mapatay. Hindi ka nadlok mapatay, ang iba gani, kinali na lang para tapos na, ha? Ha? Nga, hindi pa sigurado ako. O ganyan, balag ko. Pag sinabing sigurado ka, mas yan oras, di ba? Oo. Mabatyagan mo man ako. Kung may mga salaka, way kang tawad. May ginapay mo ang Diyos mo, ang mani. Ikisay, isong pa kita. Pero kung wala mo na mapatay ka, kung namin, mauna ka naman. Oo, tapos ng pagantos, number 1, diba? Huwag ka na problema. Pag isa pa, the best mo na adlaw, kung napatay ka. Alam niyo nga, yan, the best din ako, diba? Wala, puro problema, ganito. Hindi. Pero pag patay mo, praise the Lord. Tapos na, the best na ang imo pagtuan. Langit, para ka na sa namin na. Ang iba, please, tingwa ko na niya. Hindi lang kita mag-suicide, ha? Sa lahat nila yan. Impyerno. Yatag ka bala ka buhay sa ginoo ka na. Maski mapatay kita, yatag ka nga. Kasi nga, hindi ka pa na, malangit kaya. Kasi ginatag ka buhay ka ba? Wala pulos. Huwag na. Grabe na, sacrifice na, pero wala. Pero sa ginoo, maski mapatay kaya, may pulos ka na yan. Isa grabe, sacrifice na, wala matugali. Para lang to sa tao, para lang sa una. Pero hindi gali para sa Ginoo. Ang muna isa napektuhan ng relasyon sa Ginoo. Attitude toward yan. Pero gabilib siya, muna nadayaw siya. Kaya grabe sabi niya, posible gini niya. Yung nga, sabi niya, all things work together for good. Kung a person, daw isa katao, is in pain, at daw wala na paglaong, hopeless na sitwasyon. He focuses on that. Tuod man mo, kisa mo na kita, din kita ga-focus, problema. Din kita ga-focus sa sakit. Adala, siyempre normal na yan, ga-focus kita. Why na kita ga-focus? Ga-shape dayo ng pagsadik. Ang palalanawan ka, focus, why? Pero ining si Beverly, nag-focus siya sa Ginoo mula sa time na nabalaan niya na 6 months na lang siya. Ari ay ginimo niya. Instead nagreklamo, nagdayaw siya. Ang baldari, si Babe believes that such praise does not come overnight. Tama ka naman. Siguro, ining babae, ambot sa inyo dari na. Anytime may problema, dayaw ang dayaw. Ako kisa doon, di bang pati. Pressing service ka niya, nakadayaw. Sino pa na magdayaw siya? Uya. Hindi makadayaw. Nagdamo kita dayaw sa Ginoo. Would you shout amen? Pag bugtaw pa lang, ginahawa na gano'n. Libre. Oo, pag bugtaw ta pala, libre. Huwag niya kita ginsukot na. Pag bugtaw mo, naminamit pa, may makaon ka pa. Nagdamo kita tani pa sa gamatan. Dapat gina-practice tani. Iniya si Babe, gina-practice niya na niya, kaya hindi niya siya nakuha sa overnight lang. Yun na exercise niya panahon. Kaya naging attitude niya na. Kung batasan mo na, hindi na doon mabudlay sa bawat sa ano. She prays, kaya ang baladari, sa writer, it talks 7 years, din ako man. Dali lang na. Okay. In any situation, a person can find something. Muli siya, makabuli kita sa aton. Ano man mga sitwasyon, any situation, sabi niya, bilang kita Kristiyano, can find something for which to praise God. Kita sa palagyan na makadayaw kita sa Ginoo. Mas yanong sitwasyon. Anything. Kaya nga sabi sa Biblia, in everything, give thanks. For this is the will of God. Pero kakalipat na kita. Basta na mo kita problema mag-ara sa gipigigil. God change ang focus.
Huwag ito mga pulong sa Diyos. Di ang priority ta. Di ang batasan ta toward them. Sometimes galit na muna mga anything. Ang toward na itong batasan na mo idat mata. Tingwaon ta in any situation. Kita palagyan. If you cannot use legs, magabi mo. Kung dito magamit ang mga itong mga TL, you can thank God for the use of His arm. May ganito, hindi kita apak lang. Kung apak kita, guro, budlay lang. Hindi mabati ako paano. Salamat. Bago sa Diyos kabati. Pero budlay lang. Siguro makambal ka, mayo pa ka mo. Mayo pa ka mo. O, hambal ka mo. Hambal galing kita, lain maging hambal. Hindi ako dayaw. He can thank God for use of His arm. A person can begin by praising God for one thing and then expand from there. It is a growing process. Okay? Growing process man yung pagdayaw. Umpisa lang anay, anta na, sige. Ara na sa bibig mo, ara na sa lungs mo, ara na sa heart mo, ara na sa mga vein mo. Hindi ka na mapudayan. Maski anong gakalatabo. It took 7 years, but Babe was eventually able to praise God even sa kanyang sakit. Because through it, God brought about some changes she had desired in her attitude. Ang mutagaling purpose ay attitude niya, dinachange sa Diyos. Nakuha niya subong ang punto. May mga butang nagkakalatabo sa kabuhian para may kuwako ng Diyos sa atin nila. Anong kuwako niya? Ibayluhan niya, pagkuha niya. Halimbawa, kung may problema kita, reklamo kita, kuwako niya ang pagiging reklamador. Bayluhan niya sa nami, na batasan. Ginapino niya ang aton mga hindi namin napino. Kaya ang ginimo niya, sa point, she does not know just when God healed her sa kanyang sakit. Ang doktor niya, harina, na-amazed, but Babe is not. Actually, kitab lang mga tumulo, dapat hindi kita maggulat na sa ginahimo sa Diyos. Ikabalugi kita sa Diyos, wala imposible sa Niya. Pero hindi niya isa masugod sa ato. Kaya nga, gadali kita niya. Ang waiting time wala, hindi ka nungod sa Diyos. Would you shout amen? Ulat lang kita. Mamilit ka man okay, pero kung di pa siya, ulat lang. Mag-change ang batasan mo kung di ka pagsapto sa Diyos. Ang waiting time, importante na sa Diyos. Waiting time, hindi ka mo magdali, hindi ka magdali. Nga kabalo pa kita sa Diyos. Hambal ka lang dayan, namin pag tumambal ko sige, Lord, dalayawan ka. Balaan ko, maski wala pang sabat, pero balaan ko, may ginahimo ka na, hindi ko pa nakita na mas mahal. Kaysa ginaisip ko. Kaya, Lord, thank you. Kaysa magreklamo ka, wala, gadugay, paligyan. Hindi batasan ka, wala change. Yung Diyos siya, wala iya, mo na siya gapon. At some point, she does not know God healed her Dr. Ramesh, but she will not. She prays her way through. Although she would not want to repeat the experience, she is thankful for what she learned and for her spiritual growth during that time. Praise the Lord. Putchilin mo, all things work together for good. Para sa aton, growing. Kung may mga problema kita, circumstansya, ang attitude ka toward God, dayawan kasi. Hindi kita magreklamo sa inyo. Nabasa ko sa isang kadlaw ang chapter 9 mula sa Romans. Bago ko na may dami. Dira ta makita na ang isa ka clay, hindi gid makareklamo sa partner. Ano pa kailam sa clay sa partner? Pimuon ka sa Diyos, yung kagita ko. Na may mani, makambal ka sa tatay. Tatay, umunain, pero hindi yan. Ang Diyos siya kabalugit sa tanan. Tapos mareklamo ka, tapos mamuka na yung mabalagin mo. Sino ka ginaw? Play ka lang. Kung ano ginaporma ko sa iyo, sige lang, sunod naman na. Na maski wala pa ko sabat siya, sige lang, para niya sa iyo, para niya sa kayuhan. Para niya may ginahibo ko sa iyo na namin.
Okay, palakpakan ta si Jesus. That is attitude toward God. Dito pagkalipatan, salvation, submission, God, trust. Ang trust ang muting pinakahuli, kag ang kaparanan, dayawon kang Ginoo. Okay, amo nang pinakanami, gali na imuon sa time sa mga problema. Okay, God bless mga nag-unay dira sa bawat sa inyo diri. Thank you. Sa inyo time. God bless. Okay, start pray. Palakpakan ang Ginoo sa mga nag-online nila, inyong kapalakpakan ka mo. Ari na tasubong sa tsaa, kapang tiyan na lang ta, cleansing na ni, kamutamo na kita nabatian na bulong sa Ginoo. Naligad, puro kakao ka sandyo, puro dessert. I mean, kung lang bulong sa Ginoo, subong tsaa na. Cleansing na ni, nga preparasyon sa spiritual ka, nga tanan kita makaubod sa rapture or ma-expire man din na mauna ako, ma-expire kita or maupod kita sa rapture kay kanubon, nagitsugdan na kita sa Diyos kawag, tapos hindi man lang kita tapos nga hindi kita makaupod pa langit. Amon aga baka kita nga nag-aalagad sa Ginoo kay para na sa langit. Nakarelate ko pastor sa imo wala nga kay di ba tayo nag-testimony kung nagsugod ko sa Ginoo nga wala nang sapat sa Ginoo ang prayer ko. Nakarelate ko ni kay Beth. Kay anak ba lang siyempre imbes nga masungko nga dasig sa ka masugod nang ba ko Muslim ko ba damo-damo kayo sa Ginoo sa ka nga ginimo dahil lang sa prayer ko ang bata ko lang balagin pagwat sa Ginoo sa amo na nga gusto ko ay gusto ko tani maupod sa hindi ko lang bulat taon do naging spirit ka na ba lang kasubo ko wala ka hindi ka mo telefon kaya itutuan na ako sa Ginoo dahil hindi mag-connect sa spirit na mo na pala so nakita ko pala nga ginituduan ko sa Diyos nga ang wala pa siya ginpagwa kay tudluan niya ko nga ang attitude ko kasi nga hindi ko gusto mahakit sa bata lang bibibibi lang di amo tumatay nakatudlo ko sa iya hambal ko isabihan ko siya nga kag mismo nagpaluan ko sa iya sa cellphone nga hindi ka gid maghimo sa kalibutan nga mga himo kay kami ginaapektuhan kay kung siyempre ang financial pala ano na yung gusto mong i-bless kita sa Ginoo, amo na nakambal lagi ko sa iya sang kabalo na ko magnanay nga magambal. Di nakita ko nga may change na aapon nga para nga dira yan na maisip nga kabalo na siya mag-uod, di kabalo naman ko nanami balalaygay heart to heart, amo to kini itudlo sa Ginoo sa kun dapat kabalo ka. Di amo ning nakarelate ko sa heaven nga ni nga dapat sa Diyos kita ang pagdayaw nga sa times ang bad times kag good times nga hindi ang akon ko end ko sa word is makalipay sa tanan nga tiyon. Diyan mo ni pasalamat kita nga may Bible study, gid-remind kita sa Ginoo nga preparar ta ang aton nga relasyon sa iya nga magnani. Gani pasalamatan ta Ginoo sa gabi, magatindog ang tanan kag sa mga nag-online ma-end kita sa prayer, no? Jesus, wala ka gitamay nakapag-o sa imo nga pagpanangga sa amon, sa imo understanding sa amon, salamat Lord sa infinite understanding mo Jesus. At sa kaluoy masiniya gabi, ang mga sa mga nag-online, ay nahulog hindi kanugoy manila nga time. Ining mga time namon Ginoo sa imo, hindi kanugod kay ATM, hindi namon Ginoo nga maibalik ka gid Lord, ay na ikaw Diyos hindi makautang sa amon, hindi ini tanan kanugod Ginoo, gani Ginoo, pasalamatan ka gid namon Jesus. Kag sa siniyang gabi ang mga pulong Ginoo mo naghugas sa amon na una ang kibusuon buliging bawat isa sa amon Ginoo nga ikabuhi namon ini nga pagod Ginoo nga maging kalamutan kami amay sa imo buligi kami Lord na wala kami amay sing kasaran sa among kabuhi kung hindi kami buligan gani nagadangog kami sa siniyang gabi pagi sa imo pulong nga nag-strengthen sa amon Ginoo buliging bawat isa sa amon magpadayon sa paghalagad sa imo sa ups and down man Ginoo ang mga pulong nga ini nga nabatian namon mag-remind ini sa among Ginoo agud maging mag-spiritual grow kami Ginoo sa imo tubangan gani salamat sa tanan-tanan kag Lord ang among Ginoo nga offering sa inyo bingatag sa imo ginabalik na namon ini Ginoo pagi sa imo mga kaayo sa among kabuhi gani patunay ini Ginoo thank you so much in Jesus name amen palakpakan ta Ginoo yes we all offering thank you Jesus
Give.